Magandang araw mga kaibigan. Ano ang reaksyon ng taong bayan sa pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act ngayong araw? Okay, una, sinalubong kaagad ito ng kilos protesta ng taong bayan sa Mindiola. Ito, i-share ko sa inyo ang balita ng UNTV dahil nagrally agad ang mga tao doon sa Mindiola. Ilang minuto pagkatapos nagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon, ay nagtipon-tipon dito sa Mindiola, Manila kanina ang mga militanteng grupo para tutulan ang hakbang na ito. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Anila, napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na binawasan ng pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Git din nila hindi sapat yung 10 araw na pagrepaso sa yearly appropriations at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ng budget para sa serbisyo publiko. Pag-aaralan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye kaugnay nito. Kabilang na yung posibilidad na paghahain ng petisyon sa Korte Suprema oras na matukoy na questionable ang constitutionality nito. Agaan nila ang mahalaga ngayon ay nakakapagsalita ang publiko kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad sa pambansang pondo. Balik sa iyo, Aga. Okay, so maganda yung binanggit, ano? Na kung minsan may pakinabang din itong Makabayan Bloc dahil may kumukontra talaga. Pag-aralan nila ang posibilidad na maghain ng petisyon o reklamo sa Korte Suprema. Sa press conference sa Malacanang kanina after yung signing, natanong yan ng media kay Executive Secretary Bersamin. Sabi niya, hindi daw nila mapipigilan ang pagsampa ng petisyon sa Supreme Court kung mayroong gagawa. Kaya lang, nananawagan siya na huwag naman sana dahil madidistract na naman lang daw ang gobyerno pag may magsampa pa ng petisyon sa Supreme Court. Marami kasing nakabinbin sa Supreme Court. Yung PhilHealth na pondo, yung 89.9 billion na binalik sa Treasury. Na yan, inaksyonan na yung Supreme Court. At ngayong January, magkakaroon na ng oral argument. Mabuti at nagbigay ang Supreme Court ng TRO para hindi na i-remit o ibalik sa National Treasury yung remaining 29.9 billion. So, sana mayroong mag-file ng petition sa Supreme Court. Last year, yung 2024 na budget, may nag-file kaya lang wala rin So, ito, meron ding reaksyon ni Attorney Roque. May post siya 2 hours ago. Sabi niya, binodol na naman ang mga Pilipino. Kay Attorney Roque nga post ito Para kunwari, DepEd ang pinakamataas na budget, tinanggal sa DPWH ang 82 billion convergence projects. Ito, question din ng UP professor, economics professor, si Professor JC Batongbakal.
hindi siya conforme sa computation ng DBM ba o ano na mas mataas na daw ang budget ng education sector, 1.053 trillion. Bakit? Dahil pinagsama-sama ang budget ng DepEd, CHED, TESDA, PMA, Philippine Science High School at iba pang mga ahensya ng gobyerno na related sa education. Kaya lang, sabi ng economics professor sa UP na palaging nag-aaral sa budget ng gobyerno every year, hindi daw tama yun. Ang education sector na dapat pinakamataas ang budget, yung tatlo lang. DepEd, CHED, and TESDA, yung tatlo yan. Pag sumahin mang budget at mas mataas sa DPWH, okay na yun. Subay na yun sa konstitusyon. Idinagdag, Philippine Military Academy. Ano ba yan? Sa AFP na ano naman yan? Philippine Science High School, kung ano-ano. So, ano lang yun? Palusot lang yun, yung sinasabi na ano. Kaya ako, naniniwala ako na may magpa-file ng petition sa Supreme Court nito. Okay, number 2, yung ipinagmamalaki na 194 billion daw. 194 billion yung bineto ng presidente. Anong sabi ni Atty. Roque? Sabi niya, walang epekto ang veto sa unprogrammed funds na 168 billion dahil wala naman talagang pondo na nakalaan para doon. Dapat lahat ng 288 billion insertions ang nabeto. Okay, so, ganito. Ang nabeto, total 194 billion. 26 billion sa DPWH nga mga insertion kunuhay. Tapos 168 billion sa unprogrammed funds. So i-total mo 194. Tama si Atty. Roque, anong nabeto na unprogrammed funds, wala naman talagang pondo. As in, wala. Ang talagang nabeto, yung 26 billion sa DPWH. Yun, dahil may pondo yun eh. So, yung 168 billion na bineto kunuhay sa unprogrammed funds, walang epekto nun dahil walang pondo, kaya nga unprogrammed eh. Kaya, ang galing nilang magpalusot. Okay. Number 3, sabi ni Atty. Roque, bakit nabudol ang Pilipino? Nandyan pa rin ang 28 billion na akap. Number 4, bakit nabudol ang Pilipino? Zero budget pa rin ang PhilHealth at di pa rin nasunod. Yung 80% ng sin taxes ay nakalaan sa Universal Healthcare Law. So, ito yung mga basihan na pwedeng magsampa ng petition sa Supreme Court. Yung hindi pagsunod sa sin tax law. Number 5, di na rin naibalik ang tinapyas na budget ng DepEd, AFP Retirement Pay, AFP Modernization Fund, at para sa IPs. Ito yung masakit. Okay? So, 50 billion yung 4 piece. Ito yung tunay na nangangailangan ng tulong. Bakit binawasan? Okay. AFP modernization, binubuli tayo ng China. Ano yung pangako ng Pangulo? We will build a world-class armed forces that is worthy of national pride. Binawasan naman. Okay, so DepEd, yung 10 billion na computerization, wala rin. Ayun, number 6, sabi na Atty. Roque, doble pa rin ang budget ng House of Representatives. Dati, 16 billion lang atang 16 billion ang propose, naging 33 billion. Kaya doble, sobra pa. At 50% higher pa rin ang budget ng Office of the President. I think more than 5 billion ang idinagdag sa Office of the President. Okay, ito ang
ang dapat sanang nangyari kung talagang responsive ang gobyerno. Sabi ni Atty. Roque, only a reenacted 2024 budget with realigned funds pursuant to the 2025 National Expenditure Program and a supplemental budget for DepEd and PhilHealth and others would have rectified the evils in the 2025 budget. Bodol Pamor. Sum total, sabi niya, it is still the most corrupt budget in history. Yan yung sinabi ng na-interview ng ANC kanina si Professor J.C. Batumbakal. He considers this budget still the most corrupt budget sa history. So, salamat sa mga nagkilos protesta ng Makabayan Black. Sana mag-file sila ng petition sa Supreme Court.